Sa videong ito, nakuha sa isang paliga sa Digos City, Davao del Sur, marami ang napabilib sa ipinamalas na sportsmanship ng basketballistang ito. Salute for a good heart and sense of sportsmanship. Ganyan mga players na may mararating. Pero ang tubong Calatrava Negros Occidental na si Leonilo, hindi sa galing ng bata na pako ang atensyon, kundi sa nakaimprenta sa likod ng jersey ng basketball player, ang apelyidong Hernan. Kaapelyido kasi nito ang isang tao na 6 na dekada nang hinahanap ng kanyang lola Cristina. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, umaasa si Leonilo na baka kilala nito ang taong matagal na nilang hinahanap. Kinabahan ako na bakit may Hernan doon. Ang alam ko lang Negros ang Hernan. Bakit may Hernan doon sa Digos? Kaya doon, nagtanong na ako ng nagtanong. 3 points kaya siya sa kanyang kutob. Ang hinahanap ni Leonilo, ang kanya raw Lolo Carlito, nakatatandang kapatid ng kanyang Lola Cristina, na mahigit 6 na dekada nang walang balita kung napaano na. Si Lola Cristina nakatira sa Calatrava Negros Occidental. 71 anyos na siya ngayon. Humihina na ang katawan. Lumalabo na rin ang paningin. Pero malinaw pa rin daw sa kanyang alaala ang kanyang manoy o Kuya Carlito na huling beses niyang nakita bago natapos ang dekada 50. Magsigil lagi siyang suroy. Dili naman siya katimbang kay nagbinata naman siya. Kanang ngita na siya ba og mga barkada nya. Ang ako magulang kay kuan man kanang aktibo man kayo sa uma kontra siya. Hanggang taong 1959, ang nooy 16 anyos lang na si Carlito nakipagsapalaran sa Mindanao. Ang natandaan ko lang, nagkanto siya dito sa Mindanao, kaupod tong among kapitbahay. Tapos mga ngita ko na siya trabaho dito. Gipabalunan pa man ganito siya ni mama og kwarta para lang kanang makahalin po siya. Nung una, nakatanggap pa raw sila ng sulat mula kay Carlito. Nanguma ko na to siya dito. Dayon, pagka naana siya na ugba nga ipundar na niya dito nga maisan, wala gito nila ni mama na balusan kay dili man gud ka mao sila mang sulat. Pero makalipas ang ilang taon, naputol ang kanilang komunikasyon. Wala na dayon siya nagpa-dumdum, tapos wala na dayon. Hasta na karon. Uy, nag-ulmi kay pila-pila na katuig, wala man gid mi nakakuan ug asa na siya. Ang pangwalong anak na si Patirno at bunsong si Wilfredo, hindi na raw naabutan ang kanilang Kuya Carlito. Napakatalo ko, yan yung latat-atong magulang, wala ko kakita ang yan ang tsurago. Abi na mo, wala na gid siya. Sinubukan daw nila noon na hanapin si Carlito. Wala lang ipang kuan lang sa mga lugar-lugar ipang naay miingon nga tuwa didto. Ato to siya. Nya mong adton wala. Pero muli raw silang nabuhayan ng loob nung nabalitaan nila na ang apo niyang si Leonilo may napanood na basketballista mula Mindanao na kaapelyido raw nila, Hernan. Kinutuban ako na parang kapatid nga ni Lolo. Base sa mga kwento-kwento ng Lolo at Lola ko, may kapatid silang nawawala. Yung isa, nagpapangalan daw na Carlito Hernan. Si Leonilo agad nakipag-ugnayan sa uploader ng video na si Erwin. Pagtag sa kuya ng bata, doon na sila nagkontakay. Ang nakausap ni Leonilo, kapatid ng basketballista sa video, ang tiga-Australian na si Ivan Hernan. Parang may ano talaga sa dibdib ko. Parang kinakabahan na baka ito yung hinahanap na matagalan ng lolo mo. Tinanong ko si Ivan kung anong pangalan ng lolo niya. At doon binanggit niya nga Carlito Hernan nga. Ang lolo Carlito ni Ivan, 80 anyos na raw ngayon. Dati raw siyang magsasaka at karpintero sa Digos City. Bintinan ko sa samahan ko na magsasaka. 1961 ko nagpunta ng Digos. Kay mayo daw ang pangabuhian sa Mindanao. Tulo lang kakabulan ka mo start dito.
Kay ang imong igsuon, mga sawahay na. Ang 3 months akong gi-extend nila, wala gid batuman. Extend, mo to nga, wag ko kauli. Nagpadala ko og sulat. Pero dili man ako marunong magsulat, wala ko magka-eskwela god. Ang sulod sa kong sulat, ang akong dikta lang nila nga, na lang sila. Sorry lang, pasaylo ako nga dili ko kauli diha. Kay wala pag ko'y pundo. Wala ko'y nadawat wala tubag sila ha. Di ko wag din ko nalimot bisag bilang ka minuto lang na kung raw na gusto kong makita, gusto kong muuli pero ang problema lang kay what yung ko'y kaya nga pag-uli. Kalaunan, si Lolo Carlito nag-rebound at pinilit tumindig mag-isa, bumuo ng sarili niyang pamilya. As a father kasi stricto siya. Lalo na sa mga babae niyang anak. Bawal kaming umuwi ng gabi na mula sa school. Nagpapasalamat din kami kasi dahil sa kanyang disiplina sa amin, nakapagtapos kami. Ngayong napalaki na ni Lolo Carlito ang kanyang mga anak, wala na raw siyang mahihiling pa, kundi ang muling makapiling ang kanyang naiwang mga kadugo sa Negros. Nagampo ko sa Ginoo nga unta magkakita kami. Kapag wangan ako, nakatrabaho na, butoy akong ihangi sila nga tabangi ko nga makauli kong Negros. Ang tubag nila nga, sige gayo na to diri pa, manapaka sila sa inyong lugar. Gusto ko nga pangitaon sila, pero wala gid matuman tong akong gihangi nila. Kay ang ilang advice lagi, basig wala na diha sa lugar namo. Kami lang ang pumipigil sa kanya. Kasi hindi siya marunong magbasa, baka maligaw lang siya. Hanggang sa ipinaalam daw sa kanya ng kanyang apong si Ivan na may kumontak sa kanya na di umano kamag-anak daw ni Lolo Carlito sa Negros. Ako ang pangandoy ron niya mo, magkita pag ginwita. Maano ko na, totoo ba ito? Duda din ako ba? Pag video call nila, nakita ko naman, magkaparihas sila ng mukha. Tulo, kahila ko to sa kalipay. Kahila ko guot pag undugan to. Kalipay ko nga, nagka-istorya pag imi. Grabe na kung tiyaba, hibi. Mura kong nakalitan ba, nga naapaday ko'y magulang nga buhi pa. Pero hindi lang sa video call sila magkikita. Dahil nito lang Sabado, si Lolo Carlito, makalipas ang 6 na dekada, uuwi na ng Negros. Excited ko kayo nga magkita ko sila, wag gani ko katulog gabi, mauna ni kung unang pagbalik na ko sa Negros. Kahit pa masama ang panahon, walang makapipigil sa kanilang pagkikita. Ang tagpong puputol sa 60 taon nilang pangungulila sa isa't isa. Sa aming pagbabalik. Wala. Sinong mag-aakala na ang videong ito ng Liga ng Basketball sa Digos City sa Mindanao ang siya palang magiging tulay para mahanap si Lolo Carlito ng kanyang kapatid na si Lola Cristina na 6 na dekada na niyang hindi nakikita. Una na silang nagkita sa video call. Ay, kahit natulo, kahila ko to sa kalipay, kahila ko guot pag undugan to. Kalipay ko nga, ka-istorya. Grabe na kung tiyaba, hibi. Mura kong nakalitan ba, nga naapaday ko'y magulang nga buhi pa. Pero hindi ito sapat para punan ang napakahabang panahon na hindi sila nagkasama. Excited ko kayo nga magkita ko sila, wag gani ko katulog gabi, mauna ni kung unang pagbalik na ko sa Negros. Kaya nitong Sabado, mula Digos City, si Lolo Carlito kasama ang pangatlo niyang anak na si Renante uuwi na ng Negros para balikan ang buhay na iniwan niya 60 taon na ang nakararaan. Sa sasakyan pa lang, may mga pamilyar ng tanawing nakita si Lolo Carlito. Pamilyar ko pa ni, kasi sona, maisan pa ni, karoon na mga balay, kani pursi. Nung mga sandaling yon, si Francisco, si Lola Cristina, kasama ang ibang mga kamag-anak, pinapunta namin sa basketball court. 1, 2, 3, smile! Pero ang akala nilang simpleng family pictorial lang, nakatakda na palang maging family reunion. Ang kapatid kasi ni Lola Cristina na 6 na dekada na nilang hindi nakikita,
Wala ni, oy. Ito ni Papa ni Mama. Ang ganito eh. Hindi na magkita ka sa nagkampi mo din na napatay na si Kanoy. Salamat ako. Nagkita ka na lang. Salamat kayo. Anak ko lang. Pili na katuig mo. Jesus, Ginoo nga itong kamanguran dong nagunang, nagmangag na gan. Nakita na rin ni Lolo Carlito ang dalawa niyang nakababatang kapatid na ngayon lang din niya makikilala, sina Paterno at Wilfredo. Siguro ko kita niyo. Si Mama no, puti yung natulat ni mo. Namatay si Mama, ano binday 5 edad, ikaw gigi paabot ta. Mahal kayo na ko si Mama. Huwag ko katilaw ko siya itong Mama ba. Tigin akong lipaya, ang akong kalipay, hilaki na akong maayo. Hindi na ako matukay bang akong gibati, nga nakita pa mi ko ito. Kunti na kuha na akong kalipay nila. Diyos, Ginoo ko, intaang. Binisita rin nila ang puntod ng yumao nilang mga magulang at kapatid. Sa ilo alagi kong wagi ko muli, patuman din yung tulong kabulan ako sa Mindanao. Suri kayo ba? Ma. Niya, nagini mong bata, ma, nga nawala, dugay panahon. Nawalan ng pag-asa, pero makalipas ang 6 na dekada, heto, muli silang magkasama. Wala mang katiyakan ang ating sitwasyon at kapalaran, walang makapipigil sa mga pusong nagmamahal. Tunay nga sa buhay, bilog ang bola! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.